maayo gyud kay atong buntag kung atong sugdan ang atong buntag sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. So kung magsugod na ta maliw mahindog kay atong sugdan ang pagkanta o pag-awit. Amen. Amen. Yan ang pulong sa Ginoo diri sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, upasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghimlo sa tanan natong mga kalapasan. Amen. Amen. Wala ko nasayod kung unsa yung inyong mga sala, pero ang Ginoo nasayod nining tanan. Amen. Muna karon atong tagagi gayon i-surrender sa atong mga Dios dinitak na sa pag-awit, pinaagi sa pagdaig diha kaniya. Amen. Amen. So atong tinguangan ang presensya sa atong mga Dios karong adlaw. Let's pray with 3 times shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, 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 Father God, arang salamat to Father God, nining adlaw ang imong gihatag diri kanang mga God. Lord, we acknowledge you, Holy Spirit, sa mong pagdaig karong adlaw, Ginoo, Lord. Amo kang giawag sa matag kasing-kasing kanamo karong adlaw, Ginoo. Na nakasi mong pulong, Lord, Father God, kung among isugid ang among mga sala diha kanimo, Lord, Father God. Handap ka sa pagpasaylo niini, Ginoo. Sa matag sala, sa matag kalabasan yung gibuhat diya sa mga tubangan, Ginoo, Lord God. Nasayad kami, Lord Father God, sa matag sala ang ipagbuhat, di ka makapahimuot din, O God. Muna karon tabangi mi, Lord Father God. Tagay kami chance nga mati-communicate di mo karong adlaw, Ginoo. Sa pagsugid sa matag sala nga mong gibuhat sa dayagman o sa tago, Ginoo, Lord God. Pasayloan gyud kami sa matag sala mong gibuhat sa mga tubangan, Ginoo. Pasayloan mi, Lord Father God, sa matag sala, Ginoo, Lord God. Nga mong gibalik-balik o buhat, Ginoo, Lord. Muna karon, Lord Father God, among giampo, Ginoo, nga ikaw mismo. Muna sa matag kasing-kasing, Lord Father God, ang kapasayloan, Ginoo, God. Lord, dinawat kini mo mga pagdayeg, Ginoo, Lord God. Mo-change sa matag kinabuhi, Lord Father God. Muhinlo sa matag kasing-kasing, O God, nga hugaw, Lord. Muhinlo sa matag sala, Ginoo, Lord God. Muna mong giapo karong adlaw, Lord Father God, we sprinkle the blood of Jesus, O God. Nining kapita, O Dios. Among giawag mo balang Espiritu, Lord Father God. Among giawag si Ginoong Jesucristo sa among kinabuhi karong adlaw, Ginoo. We welcome your presence today, O God, in this place, O God. Himo ang Ginoo nga ikaw magasentro niini mo mga pagdayeg karong adlaw, O Dios. Daghang salamat sa imong pagkamaayo, O God. Lord, ka namin mong buhat og maayo, pero daw ka na mong nabuhat, Ginoo. Munang tabangin mi karong adlaw, Lord Father God. Adunay reflection sa matag kinabuhi, O God. Adunay, Ginoo, kabagkuhan, Ginoo. Adunay kaayuhan sa matag sakit, O God. Lord, mo kini mga pagdayeg na mo, Ginoo, Lord Father God, to reconcile mo diya pagbalik, O God. Nang salamat, O Dios, sa mga ibalik ka ng dugi, mga ito pagpasalamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ito pala pa kung may Diyos. Let's sing the song, Nainuan Ka Ba? Tapat ang mga kabot. Sa
pagdaig. Ang ngayon ka sa mga pagsimba, O God. Let's sing the song, Ikaw, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang kalinga sa kasing-kasing ko. Sing paglaw. Paglaw sa akong kalat, ako nagayon
Jesus, oh God. We surround you in this place, oh Lord. We glorify you in this place, oh God. There's gonna be a great awakening, oh Lord, in this place, oh God. Pero salamat, oh God. Ito naging revival ni Lapita sa palyo, oh Diyos. Hallelujah. Come sing with us. Sing, Lord, for others here. Lord, pour out your spirit. Sing, Lord, on all the peoples of the earth. Let your sons and daughters sing your words of prophecy. Set us free and nations reveal the secret of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your days. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. Jesus, oh God, who goes on Jesus' name will be saved. Lord, pour out your spirit. Lord, pour out your spirit on all the peoples of the world. Let them see your glory. Let them fall in reverent awe. Show your mighty power. Shake the heavens and the earth. Lord, the world is waiting. Let creation see the coming of your day. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our world. There's gonna be a great awakening. Singing everyone who goes on Jesus' name will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our world. There's gonna be a great awakening. Everyone who calls your name, oh God. Everyone who goes on Jesus' name will be saved. Singing everyone. And everyone who calls on Jesus' name will be saved. Jesus, oh God. We believe that you're in this place, oh God. Masayat kami nga nakaninig takdaan, oh Father God. Dili sa paliw sa mong pagtapok-tapok, karong adlaw, Ginoo.
Pero mga igsoon na gilayon sa pag-apo sa tumboy nga Dios. Atong tinguhaw ng iyang presensya. Ngayon, let's pray with 3 times shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, 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 Father God, among gihangi mo balang Espiritu among tandog sa matag kasing-kasing ka namong karong adlaw, Ginoo. Dili kasi mo pulong ng Father God, we will receive power with the Holy Spirit ka mapanas, O God. Muna karon na ulit, Father God, among gihangi ang diyan kanimo, Ginoo, nga mahimo may imong witnesses, Lord, sa matag kasing-kasing na mo, O God, sa pagsangyaw si mo pulong, Ginoo, ng Father God. Inaatutalo, Father God, nga wala kay lapya, bisag usa ka namong karong adlaw, Ginoo, ng Father God. Among gihangi ng Father God, matag usa ka namo, makabato ng kaayuan ng Father God, ang matag sakit, Ginoo, ang matag problema, makabato ng kasulbadan, O God. Kaya salamat na Father God, dilitak na. Kaya salamat sa chance, imong gihatag dili ka namo sa pag-awit, sa pagdaig diya kanimo ng Father God. Hinatutaw matag usa ka namo, doon namin makatunan sa mong pulong karong adlaw, Ginoo, Lord God. Yung pagkamaayo, Ginoo, mulong tanang sa kangturan ng Father God. Dili ka mausap, Ginoo, ng Father God. Munang karon na Father God, among giapo diya kanimo mga mahimo kaming bagong pagkinabuhi diya kanimo Dios, sama sa ikaw na kayo sa mong pulong ng Father God, the oldest God and the newest camp, O Lord. Hallelujah, Father God, among giapo diya kanimo, Ginoo, Lord God. Namatag kasing-kasing ka na mo ron na mag-ahig, Ginoo. Na natisad kasi mong pulong ng Father God, imong humukod ang matag kasing-kasing nga guys sa maso sa kabato, Ginoo. Ang Lord karong adlaw ng Father God, tabangi mi, Ginoo, Lord, ang adunay kasulbadan, ang matag problema, adunay kaayuan, ang matag sakit, O God. Kantangan tanang kabalaka, Ginoo, tabangi mi, Ginoo, nga di na worry, O God, sa tanang butang sa mong kinabuhi, bisan sa mong future, O God. Tungod kay ikaw, behold sa mong future, O Lord. Tanang salamat, O God, na mong ibalik ka ng dumugi, mahit na ng pagpasalamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ito pa ba itong mga Diyos ko? We are gathering here, Barangay Palliu Mountain, in the presence of the Lord your God. Please speak to all of us. We'll listen your voice. We'll practice, obey your words, step by step, for the glory of God. Blessing will come upon the people of God, Barangay Palliu and Palawan de Negros Island in the Philippines. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Welcome back to Holy Worship Service to God Almighty now. Welcome back natong tanan sa ato ang balaan nga pagsimba sa ato ang labing gamahanan nga Dios karon. Listen to the word of God very carefully, Og manimati gayud kita pag-ayo sa mensahe sa Dios. and you will be changing turning point in your life. O kita mga usab gayud sa atong mga kinabuhi. Through worship service, we can change our lifestyle very well. Kay pinaagi sa pagsimba, pag-apil sa pagsimba, mausab gayud nato ang ato ang pagkinabuhi. That's why Almighty God send us here, Barangay Palliu, worship to God Almighty with all peoples. Una ang labing gamahanan nga Dios nagpadala kanamo dinhi sa Barangay Palliu aning dapita aron magsimba kami sa Dios kauban ninyong tanan. Bible says 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sa mga giingon sa Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has come, the new has here. Ingon dinhi kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siya binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Amen. I want to share in the gospel about Jesus Christ is the turning point of our life. Amo nang ganang ipaambit ni Pastor Lee ang maayong balita mahitungod sa si Ginoong Hesukristo ang makabag-o sa atong kinabuhi. I was turning my life when I met Jesus Christ. Sama nga nausab ang kinabuhi ni Pastor Lee sa diha ang iyang nahibalag sa Hesukristo. When the Holy Spirit come to me, I was changing my lifestyle very clearly, perfectly. Og sa pag-abot sa balang espiritu sa iyang kinabuhi, hingpit gayod nga nabag-o na ang iyang pagkinabuhi. Because of I could see the kingdom of heaven very clearly. O nakahimo na siya pagkakita sa gingharian sa langit sa klaro kaayo. That's why I could start in live
in the kingdom of heaven with the Christ Jesus. Unang nakahimo siya pagsugod ug kinabuhi sa gingharian sa langit kauban si Hesukristo. Jesus Christ want to help all of you and I understanding about the kingdom of heaven, understanding Holy Scriptures very well. Isa mga gustong motabang na Hesukristo kanimo ug kanako nga ato gayong masabtan pag-ayo ang gingharian sa langit ug ang balaan nga Biblia. Jesus Christ came to the world 2,000 years ago to teaching the Bible. There is the surely kingdom of heaven. Og 2000 ka pina ang milabay nga si Hesukristo miani siya sa kalibutan o iyang gitudlo ang Biblia. Ang sigurado gayo iyang gitudlo ang Biblia nga aduna gayoy gingharian sa langit. In our life there is the eternal life surely, and then Jesus Christ teaching about the Bible. Diin ang atong kinabuhi makabaton gayong kinabuhing dayon o kini gitudlo na Hesukristo sumala sa Biblia. When we accept the Bible, Jesus Christ, and understanding Bible, understanding who is Jesus Christ, we can rejoice in our life. Ug sa diya nga kita makabaton og Biblia, masabtan og matugkad nato ang Biblia, makahimo kita nga magbalipayon gayud sa atong mga kinabuhi. That's why Apostle Paul mentioned in the Bible, Philippians chapter 4, rejoice in the Lord. I say to you again, rejoice in the Lord. Kunang si Apostoles Pablo nag-ingon siya sa libro sa Filipos 4 nga paglipay kamo diha sa Ginoo. Usbon ko pag-ingon paglipay kamo sa Ginoo. I tell you the truth, all people of God in the Philippines, especially Barangay Palyu mountain people, can rejoice in the Lord, even though children and the young people. Unang sultihan ta ni Pastor Luis sa kamatuoran, bisan kitang nagpuyo dinhi sa bukid sa Paleo, bisan mga batan-on man or mga bata nga makahimo kitang tanan nga magmalipayon diha sa ato ang Ginoo. And then you will make a new life for the glory of God. O makahimo kitag bag-ong kinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. How can we rejoice in the Lord through understanding Bible, hear the word of God? Ug unsaon man aron kita magmalipayon sa Ginoo ug kini pinaagi gayod sa pagbasa sa Biblia ug sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. When Adam and Eve live in the garden of Eden with God Almighty, they were very happiness and rejoice every day and night. Sa dihang si Adan ug si Eva nagpuyo sila sa tanaman sa Eden kauban ng labing gamahanan nga Dios, adlaw ug gabi malipayon kaayo sila. They were plentiful food and drink, material, everything enough for their life. Ug sangkap sila sa tanang butang nga ilang gikinahanglan sama sa pagkaon, sa ilimnon or sa tanang mga butang nga gikinahanglan aron sila mabuhi. Because God was there working with the God Almighty. Tungod kay ang Ginoo ana adito naglakaw sila kauban ang Dios kalabing gamahanan. But after they against God Almighty disobey the word of God, they were very terrible situations. Apan human sila misupak sa Dios, ilahang wala nila tumana ang pulong sa Dios, nakahiagom sila mga malisod nga sitwasyon. We are very happiness in life in the Lord Jesus Christ. Sa mga malipayon kayo ng atong kinabuhi diya sa ato ang Ginoong Hesukristo. But why people have no happiness, no rejoice always? Apan ngano ang mga tao dili man kanunay nga malipayon or adunay kalinaw sa ilang kinabuhi? Because they lost Jesus Christ in their life. Tungod kay nawala sa Hesukristo sa ilang kinabuhi. So today we want to find Jesus Christ again, restoration our all condition as a Christians. Kumunang karon kinahanglan natong balikon pagpangita si Ginoong Hesukristo aron sa pagpasiguli sa atong maayo nga kahimtang isip mga Kristohanon. Why so many people, even though Christians, live a boring life, not happiness life, because of they have no Jesus Christ in their life. Kung ano man nga daghang mga tao bisan mga Kristohanon nga ang ilahang kinabuhi, boring man kayo ang ilang kinabuhi. Ug tungod kay wala sa Hesukristo sa ilahang kinabuhi. So we must find Jesus Christ through the Bible, through nature,
every matters. Muna kinahanglan natong pangitaon sa Hesus Kristo, pinaagi sa ato ang palibot o pinaagi sa Biblia o sa tanang butang. And then we'll be rejoice in our life with Christ Jesus. O magmalipayon na gayon ang atong kinabuhi kauban sa Hesus Kristo. Because Jesus Christ is the eternal life and the true God. He is the Almighty God, omnipotent. Tungod kay sa Hesus Kristo, siya ang matuod nga Dios o kinabuhing dayon ug siya ang makagagahom nga Dios. That's why Apostle Paul mentioned about this one, Ephesians chapter 4:22. Munang si Apostoles Pablo ni hisgot og sama niini og atong mabasa sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 22. Dungan ta og basa. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kang ilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Amen. Amen. We must remove the old tradition, old attitude, old habit in Christ Jesus. Munang kinahanglan natong hukason o tangtangon ang atong daan nga naandan nga pagkinabuhi, atong mga tradisyon, o kita kinahanglan kitang musunod diha kang Ginoong Hesukristo. And then you can starting a new life with Christ Jesus, with the Word of God. O makahimo na kita pagsunod kang Ginoong Hesukristo, makasugod kita og bag-ong kinabuhi og pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Dios. We must restoration our condition to the Spirit of God Almighty. Kinahanglan nga mapasiguli kita sa atong maayo nga kondisyon, pinaagi gayud sa ato ang Ginoo nga labing gamhanan nga Dios. That's why Jesus Christ emphasized, you must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Munang si Jesus nag-ingon na kinahanglan kitang mataw pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. So you are hear the Word of God now. Munang karon ato nang nadungog ang pulong sa Dios. Actually, when you hear the Word of God and the reading Bible, meditate the Bible, the Holy Spirit will come upon to your life surely. Ug sa diha nga kita makadungog sa pulong sa Dios ug padayon nga magtuon ug magbasa sa Biblia, ang balaang espiritu sa Dios mokunsad gayud sa atong kinabuhi. A long time ago, I have an experience about this one. When I was in worship service to God Almighty and reading Bible with the fasting prayer, the Holy Spirit come upon to my life. Kung nakasinati usab siya og sama niini sadya nga nagsimba siya sa labing gamhanan nga Dios, nagbasa sa Biblia uban ang pagpuasa, sa kalit ang balang espiritu mikunsad sa iyang kinabuhi. I was open my spiritual eyes and mind. Naabli iyang espirituhanong mga mata ug sa labutan. And I could understanding Holy Scriptures very clearly. I could see God and Jesus Christ very clearly in the Holy Bible. Ug sa kalit nasabtan niya pag-ayo ang Biblia ug nakahimo siya pagkakita kang Ginoong Hesukristo pinaagi lamang sa Biblia. That's why I like sharing the Bible individually. You can open the Bible and reading, meditate the Bible, study the Bible continually. You can find God Almighty and Jesus Christ like me. O mo nang ganahan kay siya nga mohatag og Biblia aron pinaagi niini atong basahon kini ug atong tun-an kini ug maabot gayud ang panahon nga atong mahibalag usab sa Hesukristo. We must repent in the presence of the Lord God for to not understanding Bible very well. Kinahanglan usab kita nga maghinulsol atubangan sa Ginoo nga wala ta magbasa og Biblia ug tungod niini wala nato masabti ang Biblia. When we seek God Almighty with the whole heartedly, and we can find through God Almighty. Kay sadya nga atong pangitaon ang labing gamhanan nga Dios sa kinasing-kasing gayud makaplagan gayud nato ang labing gamhanan nga Dios. When I was reading Bible, I was very honestly reading Bible, even though the eating time, during the eating, I was reading Bible, meditate the Bible continually. Nabisan sa iyang pagbasa og Biblia mo sahay mukaon siya apan matinud-anon gyapon siya nga nagpadayon ra og pasag Biblia. My hand, my mouth eating the some food and drink, but my eyes and my mind fix on the Holy Bible, reading
meditate holy scriptures. Diin iyang gausap og pagkaon apan ang iyang mga mata og hunahuna kanunay ra gayong gatutok og hunahuna sa pulong sa Dios o sa Biblia. Almighty God, touch my heart and replacing all my condition very well. Ang labing gamahanan nga Dios nagtandog sa iyang kasing-kasing ug nagpasiguli sa iyang kondisyon pagbalik. If you want to change your lifestyle, your condition very well, you can fix your mind on the Holy Bible and the Holy Spirit. Kung gusto usab kita nga mausab atong hunahuna ug atong mga kondisyon kinahanglan natong itutok pag-ayo ang atong hunahuna balik sa balaang Biblia. Because the Bible tells us the new hope and vision, Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Tungod kay ang Biblia nagtudlo ka nato og panibag-ong paglaom ug pananawon. Ug atong mabasa kini sa Efeso kapitulo 2. 1 to 3, we read it together. Uno abot sa 3. Dungan ta og basa. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhunong kinaiya, gikaligutgutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. I was dead in my transgression and sins and hating mind someone. Sama nga namatay siya tungod sa iyang mga kalapasan o mga sala nga nabuhat ug ilabi na sa iyang pagdumot sa usa ka tawo. But I was alive in Christ Jesus, and then I am very happiness and rejoice now. Apan nabuhi siya pinaagi kang Hesukristo mo nang siya nahimong gawason ug malipayon na kayo siya sa Ginoo karon. If you are hating someone, you are not in Christ Jesus. Kay kung aduna tay gi kasilagan o gidumtan nga usa ka tawo wala gayud kita diha kang Hesukristo. Because the Bible says, loving God, loving one another. Tungod kay ang Biblia naingon nga atong higugmaon ang Dios ug maghigugmay usab kita sa matag usa. If you are hating someone, the deeper spirit working in your heart. Kung aduna kita'y gikasilagan o gidumtan nga usa ka tawo ang daotang espiritu kusog kay galihok sa atong And kasing-kasing. then you must drive out the evil spirit in your situation. O kinahanglan natong papahawaon ang daotang espiritu sa atong sitwasyon. And then you will be changing your mind to become a very happiness and blessing. O mausab gayud ang atong mga hunahuna nga malipayon kaayo o puno sa panalangin. Oh, why so many people have no rejoice and happiness in their life? Kung ano na ang mga tao nga wala magmalipayon o walay kalipay sa ilang kinabuhi. They do not cleansing their heart and mind by the blood of Jesus Christ and by the word of God. Kung wala man nililimpyuhi lang ang kasing-kasing pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo o pinaagi sa pulong sa Dios. I was very long habit idol worship and bow down to them long time ago. O kaniadto sab nakabuhat siya og dili maayong buhat tungod kay nakinabuhi siya nga daotan og ilabi na nagsimba siya og nagyukbo siya og Dios. Because I was followed my parents and forefathers old traditions. Tungod kay hala magisunod ang mga karaan nga mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Every full moon festival we have in Korea. Sa diha nga na sila'y karang full mo daktol nga nasa lay kasaulugan sa daktol. Full moon festival. This coming Monday, this coming Monday, full moon festival in Korea. O karong Lunes, umaabot nga Lunes, aduna kuno sila'y kasaulugan sa daktol dito sa Korea. Full moon festival is very famous in Korea celebrations. O kana nga daktol usa kuno na siya ka usa ka dako kayong kasaulugan dito sa Korea. During the full moon festival, so many people bow down to idolater and bow down to their forefathers
head body tongues. O panahon anang daktol, buwan daktol ka ng lingin kayo ang bulan. O yun dito nga, o panahon ana ang mga katawan sa Korea, mangyukbo sila sa Diyos o bisan ilang simbahon katong mga nangamatay na nilang People go to the cemetery and bow down and preparing for dead bodies. ang uban moadto sila dito sa sementeryo o mag-andam sila mga pagkaon o maghalad sila sa mga patay. Which means this is the idolatry. O buot pasabot nini mao ni ang pagsimbag usa ka paagi sa pagsimbag Diyos. After I was born again with the word of God and the Holy Spirit, I was stopped all long traditions. Paano ban sa mata pag-usab ug nakasabot sa pulong sa Dios balang espiritu iyan ang gihunungan kining sayop nga tinuuhan or tradisyon. Some of you follow the long tradition, your forefathers' tradition until now. Base ng uban nato hangtod karon nagsunod pagyapon kita usama nini mga dili maayo or sayop nga mga tradisyon sa atong mga katigulangan. Because you are not in Christ Jesus. Tungod nahimo ni tungod kay wala pa man ta diha kang Hesukristo. If you are in Christ Jesus, you can stop bow down to any kind of statues and idolatry. Apan kung kita ana-anak ang Hesukristo makahimo na kita pagtulong sa pagsimbag Dios or sa pagsunod ni ining daan or karaan nga mga tradisyon. And then your heart will be very rejoice in the Lord. Ug ang atong kasing-kasing magmalipayon gayud pag-ayo diha sa Ginoo. Jesus Christ is the living God itself. Sa Hesukristo siya ang buhi nga Dios. He can lead your heart when you decide from the heart. Mahibaluan gayud ni Jesus o kabalo siya unsalay naas imong kasing-kasing or gitinguha sa imong kasing-kasing. That's why Almighty God send us here, Barangay Palio, teaching the Bible very strictly. Una ang labing gamahanan nga Dios nagpadala kanamo dinhi ninindapita sa Barangay Palio para itudlo gayud ang pulong sa Dios. By the grace of the Lord God and Jesus Christ, we can come to here continually worship and teaching the Bible, sharing the gospel. Munang pinaagi lamang sa grasya sa ato ang Dios ug sikod ni Ginoong Hesukristo nakaanhibi dinhi o nagpadayon sa pagpaambit sa Biblia. Bible says, Ephesians chapter 2 verse 5. O padayon nga nag-ingon ang Biblia sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 5. Dungan tagbasa. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Amen. We have been saved by the grace of the Lord Jesus Christ, who died on the cross for the forgiveness of our sins, not by our good works. Ug naluwas gayud kita pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo, di nagpakamatay siya dito sa cross, gipaula iyang dugo alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug dili kini tungod sa atong mga pagpaningkamot. And then Almighty God will give us the very wonderful opportunity, verse 6. Ug ang atong labing gamahanan nga Dios naghatag kanatog nindot kaayo nga oportunidad ug atong basahon padayon sa bersikulo 6. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. God wants to set you and I in the heavenly realms with Christ Jesus. This is the very important message and blessing for the people of God. Ug gusto sa Dios nga dadon kita niya dito sa kalangitan ug mao gayud kini ang maayo kaayo nga mensahe ug saad sa ato ang Dios. We must sit in the heavenly realms with Christ Jesus according to the promise of the Bible. Sumala sa gisaad sa Biblia gikinahanglan gayud na kita maghari dito sa kalangitan kauban ni Ginoong Hesukristo. For this world, we must change our mind, our habit in Christ Jesus. Aron matuman kini kinahanglan una natong usbon ang atong kalibutanon nga hunahuna o dili maayong mga kinaiya o batasan diha kang Ginoong Hesukristo. If you and I, we do not change, we cannot sit in the heavenly realms with Christ Jesus. Kay kung ikaw o ako dili ta magbinag-o, dili gayud kita maka lingkod or maka hari kauban si Ginoong Hesukristo dito sa kalangitan. Changing our mind with the Word of God, with the
message of Christ is important in our Christian life. Ang pag-usob sa atong huna-huna o panghuna-huna pinaagi sa mensahe sa Dios o sa pulong sa Dios, importante gayud kaayo sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. That's why I tell you the truth from now on. Abandon the every kind of status, idolatry in your situation from your heart. Munang sugod karon ato nang biyaan ang tanang Dios sa ato ang sitwasyon or bisan sa ato ang sulod sa kasing-kasing. Because our God is very holy word. Tungod yang atong Dios balaan siya kaayo. If we have idolatry and wrong mind, wrong desire, we cannot accompany with God Almighty and Jesus Christ very well. Kung kita nagsimbag mga Diyos daotang mga tinguha, daotang mga binuhatan, dili gayud kita makahiusa sa Ginoong Hesukristo pag-ayo. Every people want God, want to enter the kingdom of heaven, want to working with Jesus Christ very well. Tanang mga tao ganahan sila sa Dios, ganahan sila makasulod sa gingharian sa langit ug makinabuhi kauban sa Hesukristo. This is the way to working with God and Jesus Christ to change your mind, your habit, your tradition very strictly change from now on. Ug mao kini ang paagi nga kinahanglan una natong usbon ang atong mga dili maayong mga binuhatan, atong mga huna-huna o atong mga daan nga mga tradisyon ug pinaagi nini makasunod na kita ug makakinabuhi kauban sa Hesukristo. And then you can accompany with the God Almighty and the Jesus Christ day and night, like Abraham, like Enoch, like Moses, like Daniel. You can accompany with the God Almighty very well. Pinaagi nini makakinabuhi na ta pag-ayo kauban sa Hesukristo sama ni Abraham, ni Enoch, ni Daniel or ni Moises. Hallelujah. Amen. I hope and pray all attendant to become like that very precious person as a Christian. Ug nag-ampo ug naglaom si Pastor Lia kitang tanan nga kanunay nga miapil mahimo gayong sama nining mga bililhon ug matahom kaayo nga mga Kristohanon. We cannot change our old self, old habit by ourselves. Kung pinaagi lamang sa atong kaugalingong pagpaningkamot dili jud nato mausob ang atong kaugalingon or bisan ang atong dili maayong mga binuhatan. Only Jesus Christ can change our old habit, old traditions. Si Hesukristo lamang ang makausob sa atong mga daan nga mga naandan nga dili maayong binuhatan ug atong mga tradisyon. That's why Jesus Christ died on the cross, crucified our old selves, crucified our transgression and sins with His body dead. Munang sa Hesukristo nagpakamatay siya dito sa cross aron malansang na atong daan nga kinaiya ug aron nga malansang na ang tanan natong mga sala ug atong mga kalapasan pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. When we believe this wonderful message, we have been saved. Kung atong tuuhan kining nindot kaayo nga mensahe, kita maluwas. That's why Almighty God held the wonderful worship service here, Barangay Palyo, to share this gospel. Una ang atong labing amahanan nga Dios naghimo siya og nindot kaayo nga pagsimba karon dinhi sa Barangay Palyo aron mapaambit kining maayong balita. This gospel preached all along the mountain of Barangay Palyo for the salvation of our souls. Ug kining maayong balita gisangyaw alang sa tibuok bukid sa Palio alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. And then all of you and your family, relative, neighbor will be rejoice, happiness through you and I. O ikaw, imong mga silingan, imong mga pamilya, mga kaparintihan, magmalipayon gayud, pinaagi rausab kanimo o kanako. People want to join to worship services. Ang mga tao, ang ubang tao ganahan nga mo apil sa pagsimba. This morning we went to evangelism, invite the people. They want to worship, join together, but they have a work as a farmers every Sunday, collect the festival and kamote, some
foods for sales. Oh, niadto sila kaganya dito, nang imbitar sila sa mga tao, apan ang mga tao ganan silang mosimba, pamingon sila nga matag Sabado na sila'y trabaho ug maadto sila sa uma sama sa pagpanguwag mga amote o uban pang mga utanon para ilang ibaligya. That's why mountain people very busy every Saturdays. Munang halos mga tao sa bukid, busy kayo sila sa kada Sabado. That's why we need to pray for planting the church around the barangay, around here, and then we can change the last Saturday worship service. Every Sunday worship service held here. Muna mag-ampo ta nga makatukod na taog simbahan dinhi palibot sa Palio aron mausog na dili ra ta masabado atong simba kun dili matag Domingo na. Every people, barangay Palio, will attend the Sunday worship service and rejoice and praising God Almighty. Kung ang mga tao nga moapil sa pagsimba sa Dios sa adlaw nga Domingo sila magmalipayon gayud diya sa Ginoo ug magsimba sila sa Ginoo. Jesus Christ preparing good church around the barangay Palio. Magampo ta nga ang labing gamahanon nga Dios magandam sa nindot kaayo nga yuta ug nindot kaayo nga simbahan nga matukod dinhi sa Palio. Because Jesus Christ want to help the old people of God, mountain people, and the healing and provide what they need and changing their old habits. Tungod gusto ni Jesus nga tabangan ang mga katawhan diri sa barangay Palio, hatagan sila sa ilang gikinahanglan ug ayuhon sila sa ilang mga dili maayo nga kondisyon. All people will be changing turning point to Jesus Christ, and then people will become a blessing like Ug Abraham. ang tanang mga tao, mga usab sila pinaagi kang Hesukristo ug sila usab mapanalanginan sama kang Abraham. Let's pray. Father God Almighty, we are sharing the gospel about Jesus Christ can turning our lifestyles. We want to depend on Word of God and the Jesus Christ. Help my brother and sister, young people, children, to understanding and changing their life, turning point their life from now on. Help all of us. Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Damay ko, wala. Isa walay ko. Isa wala.